Isipin mo ito, kunwari may matindi kang problema sa atay. Yun tipong naninilaw na yung mga mata mo dahil sa sakit, di ba? Oo, eksakto. Tapos, may isang sikat na manggagamot na nagsabi sa'yo na ang tanging solusyon ang makakapagligtas sa buhay mo ay uminom ng isang basong tubig. Okay, parang normal lang, tubig lang naman. Pero teka, tubig na may nakahalong sarili niyang buhok tuwing umaga. Sa walang laman na tiyan. Iinumin mo ba? Grabe! Siguro karamihan sasabihin agad na hindi. 'Di ba? Ikaw na nakikinig sa atin ngayon, baka isipin mong nakakadiri iyan o kaya tatanungin mo kung gayuma ba yan? Pero alam mo, para sa mga tagasunod ng taong pag-uusapan natin ngayon, hindi lang nila ito iinumin. Ituturing nila itong literal na grasya at milagro. At iyan mismo ang dahilan kung bakit napaka-intriga ng paksa natin. Hihimayin natin ngayon ang isip at mga pamamaraan ni Narciso Olalo. Isa siyang modernong spiritual healer at tagapagturo dito sa Pilipinas. At ang dami nating materyales tungkol sa kanya. Oo, may mga manifesto mula noong 2013 hanggang 2016. Tapos may isang napakahabang live video session niya. Yung video kung saan diretso siyang nagbibigay ng payo, nanggagamot ng malulubhang sakit, At matinding umaatake sa mga tradisyonal na relihiyon. totoo. Kasi ang mga claims niya dito ay hindi pangkaraniwan. Mula sa pagpapagaling gamit lang ang boses niya, hanggang sa paghahamon ng firing squad. Okay, hihimain natin ito. Pero gusto ko lang linawin agad sa iyo bago pa man tayo lumalim. Wala tayo rito para patunayan na totoo ang mga himala niya. O para sabihing panlilin lang ang mga ito. Hindi rin tayo kumakampi sa mga matitinding atake niya sa relihiyon. Tama, inire-report lang natin ito. Kumbaga, isusuot natin ang sombrero ng mga investigador. Gusto lang nating intindihin kung bakit libu-libong tao ang handang ibigay ang buong tiwala nila sa kanya. Kasi madaling sabihin na baka naloko lang ang mga yan. Pero kapag sinuri mo kung paano ito gumagana sa utak nila, mapapaisip ka talaga. Kaya simulan natin doon sa kung paano ba niya nakikita ang sarili niya. Kasi kapag narinig ko yung salitang spiritual healer, Lalo na yung may direktang linya raw sa Diyos. oo, ang unang pumapasok sa isip ko, ito yung mga taong tatawagin ang sarili nila bilang bagong propeta. Pero nakakagulat kasi sa dokumento noong Hulyo 2015, ayaw niyang tinatawag siyang propeta. Matindi niyang itinanggi na isa siyang false prophet, di ba? Oo, kasi hindi naman daw siya propeta in the first place. Hindi siya tinawag ng Diyos bilang mensahero na may dalang bagong relihiyon. Ano daw siya kung ganun? Ang tawag niya sa sitwasyon niya ay isang calling, isang ordinaryong tao lang daw siya na ginagawang kasangkapan. Parang radyo? Oo, parang ganun nga. Gigisingin na lang daw siya ng Diyos bago pa siya dumilat, tapos ipapaalala sa kanya yung mga mensahe. Alam mo, napakatalino yung distinction na ginagawa niya rito. Kasi kung ordinaryong tao lang siya, mas nagiging malapit siya sa mga tao. Hindi siya nakaupo sa isang pedestal na hindi maabot. Pero at the same time, sinasabi niyang bawat salita niya ay galing sa itaas. Tapos may idinagdag pa siya sa document nung Disyembre 2016. Ito yung konsepto niya tungkol sa conditional na pananampalataya. Yung ayaw ng Diyos sa mga dasal na may hinihinging kapalit? Tama. Ayaw daw ng Diyos sa mga taong ang mindset ay maniwala lang kung ibibigay yung hinihiling na kagalingan. Kailangan daw unconditional. At ang pinakakawili-wili rito ay kung bakit niya itinuturo ito. Sa pagtanggal niya ng transactional faith, inililipat niya ang responsibilidad papunta sa mga tao. Teka, paanong nalilipat? Kasi ang sinasabi niya, siya lang ang nanggagamot pero Diyos ang nagpapagaling. Kung baga, ayaw ng Diyos na ituring siyang parang vending machine. Yung huhulugan mo ng dasal, tapos inaasahan mong lalabas agad ng blessing? Eksakto. Kaya kung hindi ka gumaling, hindi kasalanan ng pamamaraan niya. Kasalanan ng kulang mong pananampalataya. Palaging tama yung healer, walang talo sa ganyang teolohiya. Pero ang tanong ko rito, paano niya pinapatunayan iyon kung ordinaryong tao lang siya? Diyan papasok yung matinding banggaan niya at ng mga formal na institusyon ng relihiyon.
Kasi hindi niya lang pinupuna ang mga pare at pastor, literal siyang nagdedeklara ng giyera laban sa kanila. Tinatawag niya silang mga totoong false prophets. Nangungulekta lang daw ng pera at nagpapanggap na may kapangyarihan. May ginamit pa siyang napaka-espesipikong argumento at paalala lang sa nakikinig, inire-report lang natin ang lohika sa source natin. Ito yung tungkol sa sama-samang pagdadasal, di ba? Oo, tinuturuan tayo na mas malakas ang dasal kapag marami. Pero ang halimbawa ni Narciso ay yung panahon ni Marcos. Anong sabi niya tungkol kay Marcos? Sabi niya, kung totoong powerful ang pinagsama-samang dasal ng lahat ng relihiyon, bakit hindi raw napababa sa pwesto si Marcos gamit lang ang dasal? Bakit kinailangan pa ng rally sa kalsada? Ginamit niya ang history para pabulaanan yung turo ng simbahan. Tama. At ang pinakadramatikong punto rito, hinamon niya ang lahat ng pare at pastor sa isang firing squad. Dito ako napaisip talaga, firing squad ang ginamit niyang salita. Oo, firing squad. Magtatanungan daw sila ng mga patunay kung sino talagang pinag-uutusan ng Diyos at ang hindi makasagot. Tutumbahin. Grabe. Handa raw siyang magpakulong o mamatay kung mapapatunayan nilang totoo sila. Binanggit pa nga niya na nahulaan daw niyang mamatay ang Santo Papa 2 buwan bago ito nangyari. Dito na nagiging sobrang nakakaintriga para sa akin. Kahit sabihin nating metaphor lang yung firing squad, hindi ba masyadong agresibo yon sa isang spiritual healer? Sa unang tingin, oo. Paano nagre-resonate yung ganyang klasing tapang na marahas pa nga sa mga tagapakinig niya na naghahanap lang naman ng kapayapaan at kagalingan? Kasi nagpapakita ito ng absolute certainty. Sa isang mundong puno ng pag-aalinlangan, lalo na kung may sakit ka, nakakaakit yung taong handang itaya ang buhay niya para sa paniniwala niya. Parang sinasabi niyang wala silang maipakitang tatunay, kaya ako handa akong mamatay kasi totoo ang sakin. Eksakto. At kung hinahamon niya ang simbahan, ang ipinagtatapat niyang sariling kapangyarihan ay yung tinatawag niyang power of mind. Ito yung sinasabi niyang otorisasyon mula sa Diyos, 'di ba? Hindi daw pirma sa papel. Oo, kundi ang kakayahang makita ng buhay at patay. At higit sa lahat, ang kakayahang magpagaling gamit lamang ang boses niya. Sabi niya nga, boses pa lang marining nila, gagaling na sila. At may mga nakakamanghang testimonies mula sa transcript ng live session nila. Marami talaga siyang tagasunod na nagpapatunay nito. Sino ba yung mga halimbawa doon? Yung isa doon si Mary Jen, 8 taong hindi magkaanak dahil sa PCOS. Pinainom daw ni Narciso ng kalamansi. Tapos ano nangyari? Ayun, 9 months pregnant na siya. May binangkit din silang nangagalang bintik na 11 taon bago nabuntis na natulungan din niya. Nakakagulat yan. Pero ang mas mabilis na reaksyon ay yung kaso ni Wilgen. Ay, nagka-allergy. Oo, nagka-allergy sa buong katawan dahil sa gamot na cetirizine, namumula yung dibdib niya. Tapos, ang sabi sa transcript, nung marinig lang daw niya ang boses ni Narcisa sa telepono, Humupa agad ang pamumula sa dibdib niya. Boses lang sa telepono yun. meron din doong si Evelyn, nawala daw yung pangangalay ng tuhod, makinig lang sa boses. Kumbaga parang wifi signal yung boses niya. Parang naniniwala ang mga tao na ang boses niya ay nagdadala ng healing frequency. Kaya tatanungin kita, ano ba ang epekto ng ganitong uri ng direktang validation, yung ikaw mismo yung nakakaranas ng milagro, kumpara sa mga ritual na natutunan natin sa simbahan? Dito papasok yung aspeto ng psychosomatic connection. Ang katawan natin ay may matinding reaksyon sa mga bagay na lubos nating pinaniniwalaan. Parang placebo effect pero mas malalim. Tama, kung naniniwala kang buong-buo na ang boses niya ay may dalang basbas, ang pagkarinig mo pa lang ay nagpapababa ng stress hormones mo. Kaya humupa yung allergy ni Wilgen? Kalmado agad ang nervous system? Oo, pero kapansin-pansin din na hindi lang puro boses ang puhunan niya, meron din siyang mga kakaibang physical na iniireseta. Bagamat boses ang pinakasikat niyang binagamit, nakita nga natin sa transcript yung mga payong medical niya. Palagi niyang pinapaalalahanan ng mga tao na iwasan ng karne, taba at matatamis. Medyo practical na health advice yon. Oo, tulad kay Dodong. May stage 3 kidney disease siya. Pinatigil ni Narciso sa diclofenac, yung painkiller na sinisi niya sa sakit sa bato, tapos pinadieta.
At bumaba daw ang timbang ni Dodong ng 11 kilo, di ba? Totoo, nakatulong talaga. Pero eto, para sa lalaking may bato sa bato or kidney stones, alam mo ba ang reseta? Ano yon? Pinayuhang uminom ng sabaw at kumain ng laman ng buko ng 3 beses isang araw bago kumain sa loob ng 13 araw para ilabas ang bato. 13 araw talaga. At kay Jocelyn naman na may arthritis sa tuhod, pinayuhang magtali ng 7 dahon ng tuba-tuba sa tuhod. Magdamag yan ha, sa loob ng 3 gabi. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, makikita mong pinagsasama ni Narciso ang practical na advice tulad ng hydration sa buho at ang mystical na aspeto. Speaking of mystical, ito yung pinakakaibang payo para dun sa lalaking naninilawang mata dahil sa kakainom ng alak. Yung Red Horse. Yan yung binanggit mo kanina. Yung pinayuhang uminom ng tubig na may halong buhok ni Narciso tuwing umaga. Oo. Ikaw na nakikinig, may isip mo bang inumin ang tubig na may buhok ng ibang tao? Pero bakit napakahalaga ng numero sa kanya? 13 days na buko, 7 dahon ng tuba-tuba. Oo nga. Kahit sinasabi niyang hindi siya naniniwala sa mga ritual ng simbahan, nagbibigay siya ng sarili niyang ritual. Bakit? Ganon. Kasi kapag ang isang tagubilin ay espesifiko, nag-iiba ang pagtingin ng pasyente doon. Kapag sinunod mo yung eksaktong bilang at gumaling ka, iisipin mong yung formula ni Narciso ang nagpagaling sa'yo. Yung dedikasyon mo sa proseso niya ang nagpapatibay ng paniniwala mo. Pero alam mo, hindi lang puro pisikal na sakit ang ginagamot niya. Oo, makikita sa transcript na siya ay nagsisilbi ring life coach. Tagapayo sa mga pamilya. Napakabigat ng kwento ni Hilda at Melodina dito. Sila yung mga ina na may mga anak na lumayo ang loob at hindi na sila kinikilala. Panay ang chat at pahanggang mong mga nanay, pero walang sagot ang mga anak. Isipin mo yung sakit nun para sa isang ina. Ang mahalagang katanungan ng umuusbong dito ay kung paano ito ginamot ni Narciso. Hindi siya nagbigay ng magic na ritual para umuwi ang mga anak. Totoo, ang payo niya, huwag pilitin ang pagmamahal dahil hindi ito hinihingi kundi kusang tumutubo sa puso. Palayain na daw ang mga anak sa isipan para hindi ma-stress ang mga nanay. Sabi pa niya, ang gusto ng Diyos, pagmamahal na tumutubo mula sa puso. Sinabi din rin niya dun sa isa na huwag palayasin ang manugang na nagkakamali, kundi gabayan hanggang sila mismo ang magdesisyon na umalis kung hindi nila kaya ang tama. Makikita natin dito na ang healing ni Narciso ay holistic. Naiintindihan niya na ang physical na sakit at pagtanda ay konektado sa emotional na bagahe. Kaya, ano ba ang ibig sabihin nito? Parang sinasabi niyang, kapag pinipilit mong buksan ang sirang pinto, ikaw lang ang masasaktan. Kaya mas mabuting iwanan na itong nakabukas at hintayin silang pumasok. Napakagandang analogy niyan. At nakita natin kung paano nag-shift ang tone niya. 'Di ba? Mula sa pagiging agresibo laban sa mga pare, papunta sa pagiging isang mapagkalingang ama. Oo, nakita natin ang isang taong may calling na lumalaban sa establishmento, nangangako ng pisikal na kagalingan sa pamamagitan ng power of mind at nagpapagaan ng emosyonal na pasanin. At ginagawa niya ang lahat ng ito ng libre. Tulad nga ng papuli niya kay Miss Kay sa dulo na tumutulong din ng walang kapalit. Kaya naiintindihan na natin kung bakit dumadagsa ang mga tao sa mga ganitong klaseng manggagamot. Ikaw na nakikinig sa atin, naiintindihan mo na ba? Sa mundong nakaka-overwhelm ang impormasyon at madalas ay mahal at malamig ang sistema ng medisina at relihiyon? Naghahanap ang tao ng koneksyon. Tama, ng boses na direktang kumakausap sa kanila at nakikinig sa kanilang mga daing. Boses na parang nagbibigay ng sagot sa lahat ng kalituhan nila. Kaya habang iniisip natin ang lahat ng ito, tanungin mo ang sarili mo. Sa panahon na ang agham at tradisyonal na gamot ay may lunas na sa halos lahat ng bagay, ano ang nagtutulak sa isang tao para mas paniwalaan na ang isang boses sa telepono o isang basong tubig na may buhok ay ang totoong makakapagligtas sa kanya? Napakalalim na tanong yan. Ang lakas ba talaga ay nasa ng gagamot o nasa lalim ng paniniwala ng taong gustong gumaling? Siguro yan ang patuloy nating pagninilayan. Salamat sa pagsama mo sa ating malalimang pagtatalakay sa araw na ito. Patuloy na mag-aral at patuloy na magtanong. Hanggang sa muli!